Hello guys, magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa aming channel, The Fishing and Cooking Couple Mix Vlog. So naandito po kami sa aming daan papunta sa aming fishing site. Pero bago po kami dumiretso doon, kami po ay dumaan dito sa Hungry Jack Fast Food para bumili po ng memeryendahin doon sa fishing site. So, nandito lang po ako sa loob ng sasakyan. Hindi na po ako sumama kay hubby. Siya na lang po ang pinapasok ko. So, hihintayin ko po siyang makabili bago po kami dumiretso sa aming fishing site, kung saan doon po kami magkakasan ng crab traps para makakuha po kami ng alimango at alimasag. So, gusto po naming mag-ulam o natatakam po kaming mag-ulam ng alimango at alimasag. Kaya naisipan po namin ni kapartner Maron na pumunta po ngayong gabi sa aming crabbing site kung saan mangunguha po kami ng crabs. So sa oras po ng alas 6:30 na andito po kami ngayon sa Hungry Jacks. So pagdating po ni kapartner Maron, didiretso na po kami ng Victoria Point Jetty. Dahil doon po maraming makukuha na crabs. Proven po na doon part po doon sa Victoria Point Jetty, doon po kami nakakakuha ng maraming alimango at alimasag. So kita-kita po tayo doon. Naandito po ako sa loob ng sasakyan. Hinihintay yung aking mabait na kapartner na si kapartner Maron. So, antabayanan nyo po yung aming pagdating doon po sa aming crabbing site. Itong Hungry Jack po ay napatunayan po namin na talagang masarap ang burger po nila dito. So, dito po kami dumidiretso agad kapag may gusto kaming bilhin. Nandito na po si kapartner Maron at didiretso na po kami pumunta doon sa aming fishing and crabbing site. So kita-kita po tayo doon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito na po kami, nakarating na po kami dito sa aming fishing site. At ang taas po ng tubig, high tide po siya ng 2 meters. So, maganda po ang mag-fishing. Nandun na po si kapartner. Dadaan po ako dito. Ito po ay yung bus station po ng Victoria Point Jetty. Ayan po. Victoria Point Jetty Bus Station. So ang taas po ng tubig kasi nakikita po dito na yung poste po doon sa ating platform o sa ating jetty ay malapit na pong ma-reach ng tubig. So andyan na po. Ito po ay jetty ng mga ferries. Yung gusto pong pumunta sa island, gustong bumisita sa Cochimudlo Island, yan, dito po sila nagpapabook. Diyan po ang office nila. At ito po ang schedule ng kanilang pagpunta ng Cochimudlo Island. So,
Ito po ay daungan ng ferry. Ang taas po ng tubig. Sobrang taas ng tubig po. So siguradong marami po tayong makukuhang isda dahil ang tubig po ay mataas. So tara na po doon sa waiting area ng Victoria Point Jetty. May mga nadatnan po kami dito na nagfi-fishing. So nandun na po si partner. May mga ibang lahi din. Yan si partner Maron. Nagkakasa na po siya ng aming crab trap. Itong crab trap po namin ay papainan po niya ng tig-isang drumstick. So ganyan po ang pag set up niya sa aming crab traps. Mga lahing singkit ng mga nandito na. Sila po ang mahilig din po sa ganito. Yung mga singkit. Panoorin po natin kung paano i-set up ni ka-partner Maron itong kanyang tatlong crab traps. So weekend po ngayon, Sabado, kaya marami pong pumunta dito na mag-fishing. Holiday pa rin po sa Lunes, kaya long weekend po, walang pasok. Lalo na po si ka-partner dalawang araw din po siyang nag-leave. So from Thursday, no? From Thursday hanggang Monday. Pero pumasok po siya kanina dahil nag-overtime ng kalahating araw. So, Huwebes, Biyernes, wala po siyang pasok. Hindi pumasok. Sabado, Linggo, half day ng Sabado, Linggo, Lunes. Wala pa rin pong pasok. So, mahaba-haba po yung pamamasyal namin sa mga fishing sites dito, yung mga magagandang puntahan. So ganyan po yung pag set up niya ng kanyang crab traps. So na-set up na po niya yung isa, pain na lang po ang kulang. So marami po kaming nadatnan na mga nagfi-fishing. Iba-ibang lahi. Merong puti, merong singkit, merong Taiwanese. Tignan ko nga yung Taiwanese dyan. Ayan, yung Taiwanese po. Nakasama ko. Nagsiset up ng kanyang crab traps. Lagay mo dyan sa bag. Siksik mo nang maayos dyan sa may bag. Oo, doon sa loob ng bag kasi pag hinugot ko yung kasi was na nahugot yung jacket ko dyan kasi nagdala pa po ako ng isang jacket. Was na gininaw po ako mamaya.
magdodoble po ako ng jacket. Pero uwian din po kami, hindi po kami mag-overnight dito. Uwian din po. Dahil maginaw po talaga ngayong panahon ngayon, hindi na po kami pwedeng mag-overnight. Kaya pasaglit-saglit na lang po kami dito. Sa uunahin po niya, itong aming crab traps, ikasana niya, lagay na niya sa tubig, bago po niya iset up ulit yung kanyang fishing rods. Pag na-set up na yung mga fishing rods, pwede na po siyang mag-cast net. Habang hinihintay po ng after 1 hour yung pagkakasa niya ng crab traps, at habang nakahagis na po yung kanyang mga fishing rods, habang hinihintay po yung time na may kakagat sa kanyang fishing rod, maghahagis naman po siya ng kanyang cast net. Dahil dito libre po ang mag-cast net dito. May mga pwesto po kasi dito na ay may sapsap pa rin sila, han. O may sapsap pa rin sila. Pardon? You don't eat like that? Oh, take mo kung gusto mo. Ay. Sandali ah. Ialagay mo na lang kasi dito. Pero nag-i-slide yan. Ayaw nila ng sapsap, no? Pero masarap kaya yun. Yung inulam po naming sapsap na ganun. Kukunti po yung niya. Yung kanyang fish bone. Tapos malaman po talaga siya. Lalo na yung mas malaking ganun. Ibig sabihin, marami pang ganyan dito. Doon wala na, no. Kuha pa rin tayo ng sapsap. Hindi ba frozen yung manok? Mas gusto ko kasi yung hindi frozen eh. Ayan po, sa lahat po ng nakakakita, sinasabi po nila ang mahal daw po ng pamain namin sa crab. Sa mga crabs na kukunin namin, ang pamain po kasi namin is yung whole drumstick po. Pero sa totoo lang po, mas mura po ang manok dito kaysa crabs. Kasi yung ganyan po na na drumstick, makakabili ka po ng $3 lang po dyan. Pero once na nakakuha ka po ng malaki na alimasag o alimango, ang alimango po ay mahal. Gaya po nung nakita natin doon sa groceryahan na pinuntahan namin, mga nasa 39.99. So, 40 na dolyares na po yun. Yung isa lang po. So, bumibili po kami ng pamain para makakuha rin po ng crabs kasi mahal po talaga ang seafoods dito. Dahil naman po sa hilig ni ka-partner na mag-fishing, crabbing o prawning. So, exciting naman po ang pumunta sa ganito. Kaya ang ginagawa po namin kapag kami po ay nagcrave ng crabs, so kami na lang po yung kumukuha para at least libre ng ilang kainan po. Yung iba po nabibigyan pa po namin yung mga kaibigan na gustong mag-ulam dito na gaya nating lahi.
Dadalhin na po niya doon. Ihuhulog na po niya para after 1 oras po hahaunin niya at titignan kung may pumasok. Pero dapat yung male crabs lang po ang pwedeng iuwi. Pag yung mud crabs po, nasa 15 centimeters ang legal size. At yung sand crabs, 11.5 centimeters ang legal size po niya. Yung pain po, nakabitin po sa gitna para pasukin po ng mga crabs. Kasi once po na nasa ilalim po at nilalagay lang po sa sahig ng ating crab traps, ito po ay kakainin lang po nila doon sa ilalim. Hindi po nila papasukin. Kaya ang ginagawa po namin, talagang binibitin po namin talaga yung pain na nakabitin sa gitna para yung butas po niya dito sa gilid, pag pumasok po yung ating alimango o alimasag, diretso na po sila doon sa loob para sa pain. At pag naandun na po sila sa loob, ay hindi na po sila makakalabas. Hindi po gaya ng ibang lahi dito, once na pinasok na po nila yung pain doon sa crab traps, i-shoot na lang po nila sa butas sa taas at nandun po sa sahig ng crab traps yung kanilang pain. Kaya hindi po sila nakakakuha. Yun po ang talagang, anong tawag doon, sikreto ng paghuli ng crabs. Yun po ang talagang magandang sikreto na mapapasok mo po yung crabs doon sa loob ng crab traps. At mamaya, kapag nakakuha po tayo, ipapakita ko po sa inyo ang difference, yung pagkakaiba ng alimasag na babae at saka lalaki. Kasi ang alimango po, iisa po ang itsura nila, mapababae man o lalaki. Ang difference lang po nila ay yung nasa tiyan po, yung shape po nung nasa tiyan nila. Kung lalaki pahaba, kung babae bilugan. Pero sa alimasag po, hindi na po natin kailangang tignan yung nasa tiyan. Ang kailangan po nating tignan yung nasa ibabaw po, yung kulay po ng shell nila. Doon po natin mare-recognize ang babae at lalaki na alimasag. So, pag naikasana po ni ka-partner ito, yung ano naman po ang isi-set up niya, yung kanyang fishing rod naman para maihagis niya at makakasnet na po siya. Kasi habang hinihintay po na may kumagat sa kanyang pain, nagkakasnet na rin po siya. Kasi yung mga maliliit o mga hipon, kasnet po talaga ang kailangang gamitin kasi hindi po siya nakukuha gamit ang fishing rod. So, mamaya makikita nyo po kung gaano karami po ang makukuha namin dahil wala po yata kaming kasabay dito ngayon na merong nakakasana crab traps. Dahil sa taas po ng tubig, masyadong mataas po yung tubig, maganda po ang mag-fishing ngayon. Ganyan po ang ginawa ni ka-partner. Ibibitin po niya na nakabitin sa gitna para yung butas po dito sa gilid ng aming crab traps, pati yung mamaya ano natin yung butas dyan. May butas po kasi dito sa pinakabewang po niya. Apat na side din po. Once po no pumasok dyan at natakam po sa aming pain, hindi na po makakalabas ang
ating crabs. Kasi po, ang lakad po kasi ng ating crabs ay sideward. So, once na nakapasok na po dyan, hindi na po makakalabas. Andyan po yung butas niya. Ayan. Dyan po papasok. 4 na sulok po. Ayan po. So, mamaya, makikita nyo po yung aming makukuha. Hahagis na po niya doon kung saan may space po na hindi po hahagisan ng fishing rod o yung taga. So hanggang dito na lang po ang aking video ngayon. Mamaya magla-live po ako. Antabayanan niyo po yung aking susunod na video o live video. So sa lahat po na hindi pa po nakasubscribe, paki-subscribe po yung aming channel, The Fishing and Cooking Channel, The Fishing and Cooking Mix Vlog. So hindi lang po kasi fishing ang ginagawa namin, hindi rin po cooking, iba-iba po. Mamamasyal po kami kung saan-saan at kumakain sa labas, kaya mix po ang aming category. So maraming salamat sa lagi po pong sinasabi. Kapag nagustuhan nyo po itong aking video, paki-click po ang subscribe, click po ang notification all, like, comment at saka i-share na rin po kung gusto nyo. Maraming salamat. Oo, sige, bye-bye. Hanggang sa susunod na video po. Babay ka kami. Inuubo na po ako.